Sa lahat po ng mga tagapakinig o nanonood, ito po'y pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Kapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay o liwanag. Ang ating pong aralin, ang Genesis. Kapagkat ang Genesis, sabi nga, ang Diyos ay kumilos ng 6 na araw. Subalit ang pagpito ay siya po ay nagpahinga. Dito po, ating babasahin. Ito po ay araw ng Lunes, ang ating pag-uusapan. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Kasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pupurihin natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi katulad ng tao na nagbabago. Siya po ay tunay. Ang kanyang mga nakasulat, kailanman hindi umukupas. Bumagyo, umulan, o anong klaseng unos, hindi siya nawawala sa ating mga paningin. So, dito muna tayo sa nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis. So, dito po sa sabi nga, wala pang hugis. Madilim ang bumabalot sa kalaliman. Yan po ang simulang ginawa ng Diyos. Wala pang hugis ang mundo. Ang lupa, wala pang hugis. Ibig sabihin ng wala pang hugis, walang mga ibon, wala pang mga isda, wala pang mga halaman o anumang mga bagay na nabubuhay sa lupa na kanyang nilikha. Kaya paano po magkaroon po sa atin ngayon ng hugis na tinatawag o madilim? Madilim pa ang ating ngayon na naramdaman. So atin po bigyan ng tinatawag na reflection. So, patulong po sa atin bilang mag-asawa ay pamilya. Yung nanay, pagka nagkaroon na siya ng pagbubuntis, ang bata ay wala pang hugis. Walang hugis, madilim. Madilim ang bumabalot. Kaya ang sabi din ng Diyos, ang likhain niya ang mundo, wala pang hugis. Wala pa, madilim pa.
tulad din sa ating mga asawa, buntis na. Ito po ay madilim o walang hugis. So pagkano na ito magkaroon ng hugis? So idugtong natin ang pagbabasa. At umihim ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. So dito po kung i-apply natin sa ating buhay, yung bata na nasa sinapupunan, lumabas, magkaroon na ng hugis. Magkaroon na ng hugis, yung halimbawa, matamos ang ilong, o may kumapuhan, o maganda. So, yun po. Kasiyahan ng Diyos sa ginawa niya. Ano rin tayo? Kasiyahan tayo dahil maglabas ng bata at naayos po. Dahil sa tulong ng Panginoon. Hanggang sa ito'y lumaki na, doon na po magkakaroon ng tinatawag na pagliliwanag sa ating paglalakbay. So, una, aaralin yung bata hanggang sa umabot ng nakatapos man ng college o hindi man nakapag-aral, meron pa rin tayong chance. Sapagkat ang Diyos po, wala naman siyang sa atin binawal o wala siyang nilikha na tayo po ay hindi parehas. Parehas po yan. So bilang tao, binigyan tayo ng talino, lakas, puso. So yung mga tatlong parte na binigay ng Diyos, gamitin natin sa maayos na paglalakbay natin sa mundo. Dahil ito po ay kasayahan ng Diyos sa ating paggawa ng mga pagkakas. So dito muna tayo sa nakapagtapos. Siyempre, magkaroon ng trabaho, nakapagtapos sa pag-aaral, magkaroon din ng pagtanaw sa magulang upang lalong tumingkad ang pangarap sapagkat walang magtagumpay kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Ang Diyos naman din, ginawa niya, hindi siya nagbago lumingon sa atin. Lagi niya tayo binabantayan. Lagi niya tayo binabantayan. Kaya ito pong mensahe natin ay napakahalaga sa salita natin. Dito naman tayo sa hindi nakapag-aral. Natural po ang mga magulang minsan. Tapos din, lalo na sa probinsya, hindi naman lahat na may pera. So yung mga wala pang sapat na financial, may tuition pa rin. So pag sila ng bata, hindi man nakapagtapos, may batas naman po na pagdating ng 18, pwede na magtrabaho. So yung chance na yun, napakabuti. Kung ika'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil pinaalala ng Diyos ang kanyang kasulatan. Siya man din gumawa. Gumawa siya. Paggawa niya ng mundo, saan ka man lumingon na buti. Tayo po, pag dumating po ang problema, iba na ho ang galaw ng tao.
iba na kanyang paglingon. Hindi na lumilingon sa Diyos, kundi sarili nga. So dito sa mga hindi nakapagtapos, maraming chance. So pagdating ng makatapos sa pag-aaral, magtrabaho. O hindi man nakapag-aaral, magtrabaho. So yung pagtatrabaho, lalo lang kami nag-aralan o mayroon man, ibigyan natin halaga ang trabaho. Kapag ang trabaho, pagkatapos ko mahalin, minahal din natin ang Diyos. Kasi galing sa Kanya yung lahat. Dito po, may trabaho na tayo. Huwag din natin sayangin ang ating mga sweldo. Kailangan din natin ingatan. O higit sa lahat, magkaroon ka ng experience. So, pagdating sa magkaroon na po ng pamilya, yung trabaho mo na experience at ang iyong sweldo, ilagay din sa maayos upang ito'y magamit sa sapat na magkaroon na po ng pamilya. So, itong kalaysay na ito ay araw ng Diyos na ang Diyos lumikha wala pang hugis. So, gano'n din tayo, no? Pag nasa kampa tayo ng ating nanay, wala pa tayong hugis. Hindi pa natin alam ang mundo, madilim. Kasi tayo po, tulad din tayo ng lupa. Lupa din tayo. Tubig din tayo. Pero naiba tayo kasi tayo yung pinaka-tibis ng Diyos. Tayo po yung importante. Kaya ka nilikha niya ang mundo para sa atin. Kaya sa mga mayroon man, huwag natin kalimutan magbigay din sa makaya lang, mga mahirap. O yung mga mahirap naman, ay chance din po. Kasi sa Diyos wala naman imposible. May pinag-aralan ka o wala, lahat yan pagsumigapan. Dahil ang Diyos po, siya rin ay naging modelo. Bago niya tayo nilikha, naging modelo siya. Hinanda niya muna ang lahat ng ating pangangailangan. Imagine mo, lahat ng bagay, lupa, langit, araw, buwan, isda, mga sari-saring halaman, sari-saring hayop. Imagine mo, hindi naubos. Tayo lang po. Tayo lang po ay hindi lumingon sa Diyos na ang ating pala natanggap ay mula sa Kanya. Kaya sa mga kapatid, sa araw ng Lunes na ito ay aking binabasa, abangan nyo rin ang susunod na mensahe na galing sa Diyos. Na sa ganun po ay hindi tayo mataig ng anumang oring dumating sa buhay natin. Kapag ang Diyos po, ano ka mang reliyon, ano ka mang lahi, sino ka man sa ibabaw ng mundo, mahirap ka, matalino, wala ka pinag-aralan, mayaman, pantay-pantay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you.